Tingwa sa Noda Veritas, 5 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat, magagala, kumusta? Maing hapon sab sa atong mga suking tigpaminaw din sa ato nga pagpadagat sa programang Noda Veritas. Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Kagidoro na tugdunan og ulan. Abi nila siguro kung sino nakatugdon. Nagauwan ang palibot, giuwanan ang palibot din sa ato sa dakbayan na kini resulta ni sa mga panagna gikan sa Pag-asa sa ilang announcement kaganinang sayo sa buntag, no, nga matugod sa kadautan sa panahon nga atong mapaabot sa hapon nga tanan. So mao na ni may nauta nga dili ni magpalabi kay luoy kayo ang Barangay Carmen ug uban pa dihang dapita sa highway sa Kauswagan, diring dapita sa USTP, sa mga hurot-hurot nga mga low-lying area dinhi sa ato sa dakbayan nga sigurado yung baha, walay exception nini. Dapita sa Apubel ang baha diha patighog pagpingod dito sa highway sa Kauswagan, unya dayon mo dailos pagpingod dito sa kadang subdivision dapita sa Kauswagan, hasol kini kaayo. Muna nga kita nagalaom ngadto masulbad ra gyud ni, no, og morning usa sa ato ang bagot-butam tali sa DPWH nga kadaghan sa mga engineer na to diha di gyapon sila makahimo og mga pagtuon unsa hingpit nga solusyon na ng Kauswagan Highway nga mabahaan man hantod nining mga panahon. Part ang ato Noda Veritas do na ta YouTube channel. Sayo kay kini nato matultulan ato lang i-review, no, ato lang kining i-type ang pangalan nga Noda Veritas, one word, no, NUDA-VERITAS, Noda Veritas. Sumpay dayon ang word nga CDO. Pag-click ninyo na sigurado mulugwa na ang nagkalaling episode sa ato nga programa sa Noda Veritas. Gituyo na mo ni kay aron dili kanang sayang, no, nga dinhi importante ang mga butang ipangisgutan, i-elaborate pagyug maayo, ipagi sa istorya aron nga masabtan og maayo sa ato mga tigpaminaw. Unya dili lugar nato matigom ang nagkalalaing episode para ma-review, sayang gyud kayo. Muna nga namugna ni pagtuyo ang usa ka Noda Veritas CDO nga YouTube channel aron nga masayon para kaninyo. Nara ninyo kung gusto mo mag-subscribe. Ako di man ko pamugos, no? Kay lain kay ko. Padungog-dungog lang ni ako kanunay. Okay, dito maglangam din sa ato nga o kadyot lang sa batong cellphone ako dira. Di sa bulsa. Duha ka contact number ang ato ang pwede nga inyohang mapasahan sa inyong mga pautana. Basta butangan lang nato og Noda Veritas. Pre ganina na inikalit og kanang butho nga mensahe nga wa butangi og Noda Veritas, makuratan lang ta. So ambot og na-save baka to nako kay wa man ko kasabot pud sa maong pautana. Unang hatagan nato pagtagad nga pautana karwapuna sa ato nga pagpadagan sa Noda Veritas maoning mosunod. Noda Veritas, sir, mangutana unta ko, ang yuta sa akong lula gibaligya sa laing tao. Karon, sir, duna nay nakabalay, unsa may among ipatawag, unsa may among ipatawag, sir, ang nakapalit or nagbaligya sa yuta. Kay nakailami sa nagbaligya sa yuta, sir. Unsibot ipasabot nini. Paselo ako nga daghang gyud ko mga pautana para maklaro nato ni og ma-address nato ang inyong mga pautana pod sa susamag bahin. Atong tinambanon ha, tinagsaon nato ni.
Nadawat ko ni 1:25 kaganina. Unya bago pa gina ko ning nabasa kay doon ako lain nga giatiman. Yara ho. Ayuta sa kong lula, sa ato pa si apo. Gibaligya sa laing tao. Karon sir, doon na nakabalay. Ako pa tanam mo ni, kinsay gabaligya. Ikunsa man sa imong lula ang nagbaligya. Be, tubag ka kuno ko, palihog lang ha. Yuta siyang lula, gibaligya sa laing tao. Diba? Unya dayon, ako po na kinsa may gabaligya, igunsa man ni lula, kamo apo lang mo. Meaning naapa mo sa ikaduha nga generation. Ang mga apo part, ilabi na kung mag-iskot kita sa disposition sa mga real property sa atong mga lula, kitang mga apo walay labot. Prangkahan tala mong istorya nana, no? Dili pa hingpit ang inyong katungod nga magnangamo nga tunulan mo o bahinan mo sa real property gikan sa inyong lula. Di pa nato masiguro. Oo, nga makatuo mo nga ay na nagyukoy bahin sa baradeha ang una nga makasunod sa propiedad sa atong lula ang mga anak ni lula. Alright? Unya wa pa nga nila siguro. Kay ang mga anak ni lula, basin og doon na sila ibahay, kaya nagbinahin na panalitan, gibahin-bahin na nila, no? So, og pila ka bukiksoon na nagabahin, so butang talang 5, dabi karon ang ilahang tagsa-tagsa ka mga bahin, gihirot og baligya. Di ang mga apo, walay bahin. Di ba? Muna nga, ang apo sa inihapay og sa succession, sa mga pagpasunod sa mga kabilin gikan sa atong lola ngadto sa apo, hanap gyud kana kaayo, wa kay ma-claim nga vested right para kanimo isip usa ka sumusunod. Ang adunay katungod o kagahom isip mga compulsory heirs mao ang mga anak sa imuhang lula or lolo. Okay, going back sa mga pangutana, kinsa may gabaligya? Igunsa man ni lula ang nagbaligya. May siguro nga tubagon ko nimo, ha, palihog ha. Wa man ko masuko, ilabi nang mag-subscribe mo. Oy sus, masuko data. Ang iman ta malipay na Ultra Frank bitaw. Sila ra may gabot buhat sir og istorya nga masuko kuno ko. Gibutang-butangan kog istorya nila. Mag-abot kita sa barangay kapitan na nganong buhat-buhatan ta istorya. Gibaligya sa laing tao. Karon sir dunay nakabalay unsa may among ipatawag. Unsa may among ipatawag sir ang nakapalit or nagbaligya sa yuta. Kay nakailami sa nagbaligya sa yuta. Okay. Kinsa man ang makabaligya sa yuta? Ang tuwag, ang tag-iya. Okay? So kung di ka tag-iya, wa kay katungod mo bitaw nang nagsulti ko kanadto pa panahon ni 1952 pa man siguro nagsulti ko nga, nag-ingon ko nga, kung magpinalitay kita sa luna sa yuta, siya itong buhaton, naagyo'y due diligence. Naagyo'y na, di na mawala. Due diligence. Amot na ito ipasabot, ilailaho na to, ang tag-iya sa yuta. Magauting kay taginagmay, little background, sa sealer tag-iya sa yuta. Mangutana ta, siya ba'y tag-iya? Makapresentar ba siya sa owner's duplicate copy? Sa certificate of title? Makahatag ba siya? Kay aron imo ka nang i-double check dito mismo sa Registry of Deeds. Mangayo kag certified true copy. Mao na ang part sa due diligence. Magkutik-kutik ka, magpakisayod ka. Kay basin o kanang iyahang ipakita diha, wala pa'y mga annotation, wala mga encumbrance. O niya, pag adto na to sa ROD, gababag ang mga encumbrances dito mismo sa original copy sa imong certificate of title. Mao nga dili advisable nga ang sibisan kinsa makabaligya sa yuta, and that is absolutely prohibited. It's only the legitimate owner can sell the property. Pero silingan lang, wala ka na siya kalabutan. Which means, nga kung laing tuyo,
or tao nga nagbaligya niini, ikaw nga sender nining maong pangutana, nga dili nimo ikaila o dili mo igbaho og paryente, the sale is null and void. Okay? Ilabi na kung silingan ang nagbaligya. However, kung ang nagbaligya maoy legitimate owner, the sale is valid from the very beginning. Now, nangutana ka kinsa ipatawag. Kaya nakaila kuno ka siya sa maong seller. Bilya ko bagay kayo, no? Ipasagdan nilang pagbaligya. Kaila man di sila sa nagbaligya nini. Kung gusto ka, i-refer dito sa barangay kapitan. Mangayo ka ba diretso og certification aron ipadeklara sa korte nga null and void? Nga mao nga pagpalit sa luna sa yuta. Now take note nga upon registration sa Registry of Deeds sa luna sa yuta nga imong napalit, you are only given 2 years to question the legitimacy, the sale of that property. Sa to pa nga kung narehistro na ang maong luna sa yuta, unya gaduda mo, dunay fraud nga netabo, you are only given 2 years to question on that by reason of fraud. Nga naman, dili pwede nga abtan taog 20 katuig, dili pwede nga madugay-dugayan ang legitimization sa pagbaligya sa maong luna sa yuta. Why? Because the owner or the buyer of that property is entitled that dili na siya mahibo nga hasula-sulon pa, madisturbo pa after 2 years. Kaya naatay protection nga gihatag niya under the so-called Torrens systems or system law. So, katuuntang mga tuig, palitan karon napalit gahapon. Oh, diretso. Maka-question mo. Imong question nun. Kini pagbaligya, pagpalit, questionable ni. Kaya ang baligya, wala tuguti, walay SPA. Oh. Now, doon ay sort of exemption ini. Kung laing tao magbaligya, kinanglan ang laing tao nga magbaligya, tinuray nga gisugo siya sa tag-iya sa luna sa yuta. How? He has to secure the special power of attorney. Mora gina ang exception because the general rule is that the owner, the absolute owner of the property should be the one to dispose. Kaya wa may pangilabot niya kay iya guna. Og laing tao, pwede. Pero doon na special power of attorney. Nagkaroon, nagkailakas kabaligya. Basta maingon siya nga naman ko special power of attorney, gikan sa inyong lula. Di, unsa may tabo. Mahimo nga mutan academic na dayon, ang inyong lantugi diha, away-away nyo diha. Kaya basta makapresentar siya og special power of attorney. Okay? Ayop nga nakuha ni mo. More questions sa akong dawaton din sa ato pagpadagan sa atong programa. Tingog sa kabaguhan, Radyo Drive. Alright, basta mao na to. Ganahan mo subscribe. Ako di makumasuko. Di man ko magmahay ninyo na makagaba na raba. Grabe sa kayo, no? Sagulan pag yun na nga pag-istorya makagaba. Duha ka available ka contact number ang pwedeng inyohang hatdan sa inyong mga pangutana. Nuda Veritas, butangan na to, aya pang inyohang pangutana. Ang contact number, paki-jot down. Pakisuwat, 0955 336 4025. O ang ikaduha nga contact number mao ang 0917 704 3210.
Akong balik ko na 0917-704-3210. Mao na dayon ang atong contact number nga pwede kamo makapangutana. Na sa Facebook ug dunay niabot panalitan atong broadcast sa dito sa Greenland, no? O dito sa Europe, you can ask question using this contact number I mentioned earlier. Ang problema, I do not know the area code. So, ang labas na ini, makudkod kita nini. Okay, nala sige. Kajot lang ha. Basta maon na to ha, maon na to. No. Dili igunsa sa akong lula, sir. Pautana ha. Ay, sumpay ako, nag-react ko. Sir, may hapon nimo ha. Ay, kasuko, sir ha. Di nako ka gustong hasol-hasolon. Argibyado ka. Imo nang katungod kay apo ka ra ba? Okay? Basigwa pa nga na siya mabahin unya na baligya. Pangutana, sir, og doon na ba siya special power of attorney? Unya, ang special power of attorney, it should be notarized. Oo. Unsa ba ibot ipasabot sa special power of attorney, Ultra Frank? Ang bot ipasabot sa special power of attorney sa atong inato nga pagasulti, mura siya o gitugyanan. Doon na siya kagahom or katungod sa pagbaligya, kay doon na'y panugot nga gihatag sa tinuray nga tag-iya sa luna sa yuta. Parehan ako, doon na panalita ko yung isa kakumkum nga yuta. Akong ipadeliver dito sa pikas nga baryo. So ako siyang tugutan na ay authority gikan kanako nga nagpamatuod nga ako siyang isugo. Nga naman, kada mao kana ang rule, mao kanang atong balaod. Sa pagpamatuod nga naay authority. Ni apay other requirements nga imong bantayunon. Notarize ba ang special power of attorney? Okay? Kung dili o walay notarization, gikan mismo sa abogado, scrap of paper ang mao nga special power of attorney. So siya sir, ha? Oo, tanawa kay basin uga pinagi dinhi sa atong programa, mahayag-hayagan ang imong hununa. Unya mura bitaw og inyo nang i-assert ang inyong authority kay mga apo gud mo. O, di ba? Ako sublion, ang mga apo cannot totally and fully represent the rights of the children sa imong lola. Kay apo malang mo. Ha? O, however, makatag kamo o gamay nga giya or tambag. Ang akong pautanan nini or assumption mao nga basin o nangamatay na ang tanang mga anak ni lola. Simbako kay basig doon na pay buhi. Ha? I hope na sabtan ni mo na. Salamat kay sir sa imong padala nga pautana o suginli ko kung naglibog ka pananglitan, suginli ko kay atong pangitaan o pamaagi nga di ka gyud pwede nga maglibog. Ha? Sige. Kajot lang ha. Sama ni mga scholar maning butan dere ha. Nuda Veritas, gikan ni sa Kasika Anda Bohol, naunta ko'y ipangutana na ay bahin sa yuta, ipangutana nga na ay bahin sa yuta sa iyaan ni tatay. Hala ka, di ba ako na ning natakol dito miagi? Ang iyaan ni tatay gipaangkan, natakol ko na ba ni? I-text ko na ako na ning nahisgutan. Murag wala, no? Akong balikon. Nuda Veritas, Sir Frank, good PM, gikan ni sa Kasika Anda Bohol. May ngapon, didapita sa Kasika Anda Bohol. Ikaduha ni ipangutana atong gitakol, ha? Naunta ko ipangutana nga naay bahin sa yuta sa iyaan ni tatay. Yang iyaan ni tatay niya. Iyaan ni tatay. Sa kay relasyon niya, no? Unsa man siya? Apo sa abot lang. Ang iyaan ni tatay gipaangkan ug may anak siya isa. Ang iyahang anak na minyo wala sad anak. Mao ba? Og namatay naman ang iyang iyaan
og iyahang anak og asa man padung ang ilang bahin nga unya naputol. Atong itres tinabanon taniya para masabtan. Ang iyaan namatay na, yang iyaan namatay na, gipaangkan na ay anak. All right. Now, kung mamatay ang imong iyaan og dunay anak, ang bugtong sumusunod mao ang iyang anak. Okay. Kuha na ninyo. Ang bugtong sumusunod ang iyahang anak. Namatay ang iyang anak ni iyan, pero wa pod siya anak. Kinsa man ang ipangutana sa tumoy-tumoy nga bahin sa iyang pangutana part, og iyahang anak, iyang anak, og namatay naman ang iyahang iyan, og iyahang anak, lagi namatay na, og asa man padung ang ilang bahin nga unya naputol. The nearest. Kay naatay prinsipyo sa balaod sa law on succession. The farthest, kadagan ako nagsulti nini, no? Madumduman ako ang usa nini sa gipangtana, may kalabutan kini sa usa ka half sister, no? Nga makapangayo ba og bahin. Ang half sister multi-farthest, maglisod siya og claim sa bahin. Kaya naamay mga nearest na igsuon. Kanto sa lain to nga sitwasyon. Here is different. Walay anak, namatay nga walay anak. Asa kuno padulong ang bahin. So, kinsa man ang nearest collateral relatives sa maong anak nga namatay? Kinsa man? Ang mga iyaan o mga uyuan. Kaya si anak. Oo. Di sad maisip na to nga ang iyang ginikanan, namatay naman po iyahang ginikanan. Yang mama silbi. Yang mama. Kaya suli, sa pagpasunod sa kabahin part, ilabi na kompletan ikaw naminaw karon. Okay? Naminaw ka. Nya butang talang ikaw naminaw, namatay ka. Kinsa may makapasunod sa imong kabilin. Ang balaod nag-ingon, imong mga descendants. Kinsa man ang descendants, nini nga sitwasyon, mga anak. Dabi kawa man si anak. Alright. Ingon pa sa balaod, nag-ingon ang balaod, if there is no descendant or descendants for that matter, 0, it goes upward. Kinsa man ang makasunod kompletan walay mga kaliwat, walay anak, iyang mga ginikanan. Unsaon man nato pag nominate sa ginikanan nga patay naman. Di ba? And so, kadtong mga nearest relatives niya nga mga igsuon sa ihang mama, mao'y makaklim. Ilang bahinon ang mao nga property. Why? Because they are the nearest relatives, collateral relatives. Sa ingon na lang, anang tanang ka man sa paduhong, dito yun paduhong ka sa mga iyaan o guyuan. Sa namatay. Sa namatay. I hope na klaro na ning tanan, ha? Kaya, aron lugar po sa ingon nga, para sa uban nga naminaw din, at least naman, makakuha mo og gamay nga mga pagtulunan unsaon pagbahin sa mga propiedad. Grabe sa atong mga pangutana, no? Nga atong gakadawatan, pulos man mga kabtangan. Tagay lang kuno ko og lain nga pauta gapanghangyo. Okay? Nala sige, salamat gyud kayo sa inyo nga pagpaminaw kanunay. Diyot lang, ha? Ako i-check ang 0917-704-3210 ug wa ba ko'y pangutana. Wa ko'y napinding nga pangutana, no? Hayoon ko lang dito speakers kang Ricky kay basin og nakasa-kasa po niyang cellphone sa 0917 kay lain man ang iyahang mga pangutana maabot man na diri sa atong atubangan. Okay, nagsinabot na ta, ha? Nato nga mao nga question. Diyot lang, ha? Sulbad, okay. Sa baning sulbad.
Good PM Sir Ultra Station Manager Frank Mendes sa Nuda Veritas. Ayaw lang basahan ako ngalan sa ubo sir, ha? About ni sa amo sit up sa among pamuyo sa Panimalay. Duha among balay, ang isa namo kabalay 25 years nami nagpuyo adto sir. Ni ami karon nagbalhin sa ikaduha namo kabalay kay maayong negosyo dire. Okay sab no? Ang problema kay ang una namong pinuanan, ako ora anak isa ulitaw nagpuyo didto. He is 22 years old, online class. Siya as third year BSIT course. Iya man jud kagustuhan sir nga unungan jud niya og puyo among balay isip siya ang oldest brother. Kay 6 brothers man sila. Okay ra ba ni among set up sa pamuyo, sir? Depende sa inyong sabot. Kinanglan pa'y bao ni mo po, BSIT student, at least nakasabot siya. Nga, it doesn't follow nga. Kung siya ang nagpahimulos, nag-enjoy siya, nanang maong premises sa usa ka permiro nga balay inyong natukod, it's going to be him exclusively. Dili na mahitabo. Inon lang nimo. Ikondisyon da ang ano na. Kay basi maging siya, ako ni. Saba na diha. Si ako ni. Dili pwede. Ha? O sa resolusyon na. Paimangno lang gikan sa papa o mama. Ikaw do, kay naa ka madiha, online class para maka-focus ka, maka-concentrate ka, so diha ka. Pero wa na magpasabot nga kanang haligi, kanang atop, kanang bongbong, kanang lamisa, kanang bangko, abuhan imo na exclusive. Common ka na. So, pasabton lang nato og maayo. Question man lang is pagpasabot. Kanay uban diha, nga bisan og bright di kasabot. Namay yun na. Diba? Sige. Salamat kayo. So, huwatan ako andugan yung pangutana din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Kadyot lang, ha? Kadyot lang, ha? Kadyot lang. Akong subayon ako. Walay kaulaw sila sa mga taxpayers. Oy, sa man eh? Sa pulso galing nida. Oo. Lain sabning ang butog-asa to, gaganahan ko na itong nibutho lagkalit ba nga pangutana. Gusto ko lang may bawan. Basin og wala na to siya. Wala na to siya. So, mula na ang akong mga pagpahinomdom de kaninyo. So, take note, duha ka contact number ang ato ang ipasa de kaninyo nga pwedeng inyohang mahatdan sa mga pangutana ang 0917-704-3210 o ang ikaduha nga contact number mao ang 0955-336-4025. Lain pangutana. Kadyot lang. May tugod ni sa divorce. Oy, kagapong adlaw, no? By the way, kagapon, form of recap lang, no? Atong na-tick up kagapong adlaw, katong Zoom marriage, nga pwede ba, just to summarize, kung doon na mo'y uyab, unya gusto nga magpakasal, unya pinagi sa Zoom marriage kay basin o sabag COVID ba siya, unya nakaplano ang tanan, dili na siya pwede. Wa na itugot ubos sa atong family code kay ang kasal kinanglag yun nga personal. O kay dunay personal declaration ang gitawag na naubos sa atong family code. Nga pagpamatuod nga ang lalaki nahigugma sa babae. So sa magbahin, mangutana ang pare, ikaw babae nahigugma ka ba nini? So, unsaon man na pagsulti, makasulti man ang pare via Zoom gyapon. Pero ang requirements ubos sa atong family code, kinanglan personal. Unya, ang mga witnesses limited to 2. Dili para sa uban sa ako nagikasulti ni ato nga Lunes nga pared. O kay ingon to sa mga kaslunon na daghanon yun nato ni kay basin og dunay makahatag dinhi og gift sa atong kasal nga refrigerator. Grabe sa kayo.
fishing silbi. So bawal na ha, bawal na. Sa as far as sa kinaganon, at least 2 ang requirements nga witnesses diha mismo sa kasal. Kung usa ka budiga nga mo witness sa inyong kasal, so be it, bahala na. O kaya na may uban yung gadaghanon yun og tuyo. Ilabi na kung mag-ingon sila nga wa man tay refrigerator, kinang nang humas kasal na agoy refrigerator o dili ba aircon. Samot na kung katri mo ko ano kanang ihimoong gift, matingala gid siguro kargador ka usa ba ka kini, bugat bagyog kayo mura magnara ni. Oo, nya pag bulis ka diha nara nga katre tabugata. Oo, gumikan sa kadaghan lagi niya nga mga witnesses, di ba? Sige, so close na ta na ana, balik ko na to. So marriage bawal. Madunduman ko nga before nag-exit ta, kuno ako masayop nagiskuta sa sa divorce. Diborsyo. Suble. Wala kitay diborsyo sa Pilipinas. Guys, kutisgutan pa kana diha sa Congress. Naay diborsyo sa Pilipinas pero specific. Pinagi sa Sharia law, sa personal laws sa atong mga igsoon nga mga Muslim. Mao na nga atong mga igsoon nga mga Muslim, makapakasal sila, maka-asawa sila labing minus 3. Basta lang maka-afford sila. Grabe sa inana, no? Sa magkustumbre man na nila. Di man na mapugan. Secondly, the law allows it. So naa sila diborsyo. Okay. Kano sa aman mahitabo ultra frank? Para sa nangutana ha, sa diborsyo, ngano mga tanam sad mo na. Kini dili ni remote nga mga pangitabo part, no? Kay nay uban si babae ug si lalaki magpakasal din sa Pilipinas. Situational kini ako pag-cite sa istorya. Unya nag-abroad sila. Nangadto sa Amerika. Ibutan talang panalitan, Amerika. Alright. Pag-abot dito, ang bana, kay nakakita siguro mas gwapa pa siyang asawa, nagpa-convert siyang citizenship. American citizen na siya. Si babae, si asawa, nagpabiling na Pinay, Filipino citizen. Karon, kung ang lalaki nga American citizen, tuwa sa Amerika na muyo uban siyang asawa, kung mag-file siya og diborsyo ditong dapita, pwede or dili? Ang tubag pwede. Nganuman, kay siya foreign citizenship na ang iyang gidala-dala, dili na siya Filipino citizen. And take note nga only the foreigner can enjoy this privilege nga magdiborsyo. Dili kita, kay wa man na itugod din sa nasud sa Pilipinas. For as long as his citizenship is not Filipino, unya pahigayon siya, makigdiborsyo siya sa iyang asawa nga Pinay, pwede siya maka-diborsyo. Pero look at the difference. Dili na sila, both are Filipino citizens. Ang usa, alien na or nag-enjoy na siya sa foreign citizenship. Diba? So kamong mga bana o asawa nga naghuna-huna nga makigdiborsyo ko kay bog ilok man ni ang usawa, oy karong pa ko nakadiskubre. Oo. Can you do that immediately? The answer is no. Mag-secure ka sa imuhang foreign citizenship. Valid ba kung pananglitan na kining diborsyo siya? Valid lagi. Next question. Pwede ba nga ang Pinay nga iyang gidiborsyohan magpakasal og balik or
magpakasal o makakita siya og lain nga kini nga gwapo nga laki nga para kaniya sus na lugar. Pwede ba siya magminyo og balik? Sa karaan nga balaod, wa ka na tuguti. Karon part, gitugutan ubos sa atong family code. Nga kung ang iyang bana, nakigdiborsyo na niya, ang Filipina wife, pagbalik din sa Pilipinas, pwede siya magpakasal og lain. Si mao di ay na, ha? So ako ultra frank, kakitong akong bana, ako tong talo-taloan nga, kuan, magpariner siya, magpariner. Kay gusto na ko magminyog lain, kay lain sa itong batasan, di ka kaligo o adlaw-adlaw, baligo ka sa kabuan. Oo, nanimaho ng panos. Siging inot-inot sa brief. Kaya di man, lagi ka kaligo. Yan, maho pag yung nangka. So ako tong kanang secure ka na og American citizenship. No. Aron nga madiborsyuhan siya. Pagbalik niya sa Pilipinas, pwede na. No. Sa laktod, agig tubag sa gapangutan na abay diborsyo ang nasod sa Pilipinas, wala. Ang tubag. Ang diborsyo, dito sa gawas part, ang rason na makig-divorce ang tao nga ang iyang citizenship langyaw na, kay gusto siya magpakasal og balik. Kita din sa Pilipinas, pwede magpakasal og balik. Oo. Bisan og wala na, what divorce. Why? Because we have the annulment of marriage. We have the Article 36 under the family code, kana gitawag og psychological incapacitated. Nga, magkakaproblema sila ang bana or asawa. Kay ang bana or asawa, napakya sa pagsunod siyang obligasyon isip sa kasawa. Napakya sa pagsunod sa obligasyon isip sa kabana. So when those circumstances are present, therefore, one or maybe ang bana or ang asawa, pwede makafile og psychological incapacitated aron maanular ang kaminyoon. Pag anular, pwede na mo magminyo og lain. Ang annulment of marriage, mao gyapon, dili pwede sa legal separation. Ang legal separation, pwede nga ideklarar sa korte nga kamo legally separated. Pero wa kamoy kagahom or katungod nga magtusik-tusik mo og lain or magpakasal mo og lain, because the law did not allow you to do that. Sama panalitan sa legal separation. Limited na sa pagbuwag sa inyohang unsa na marriage ban, pero bawal magpakasal. Ha? O, sa annulment of marriage pwede. In other words, there is no more need. Kung gusto kita nga magpakasal og lain, kay wa nimo maggustuhi. Niabot ang panahon gisuman ka na sa dagway sa imong bana. Unya nakakita ka og rason, ipaanol nimo imong kaminyoon. Kay nag-ingon ang bana nga kining ibutang talang pananglitan nga gitikasan. There is fraud, no, or unsound mind. That is one of the grounds why you have to file an annulment of marriage against your husband. Kay basin unya og nakanotice ka nga mura na og natingala ka nga unsa man akong bana mura man wa may gika-istorya, wa may gikatubang, pero ga-istorya iya salimuang. Can that be considered as a ground nga naa siya in the state of unsound ang iyahang mga pangununa? Kung mapamatudan, kay magagi pa man og makuting ang mga proseso, kung mapamatudan nga unsound mind ang imong bana, then file an annulment of marriage para makakita ka
ug ba na nga sound mind. Nana na lang. Basta sa lagtod ka pagkasulti, watay balaod. May tungod sa diborsyo din sa nasud sa Pilipinas. Madunggal na nato nga diborsyo si Pulana, si Maria na diborsyohan, gumika ngayang bana, nag-convert siya sa iyahang lain nga citizenship, dili na maisip nga Filipino. I hope klaro-klaro na tanan ng mga butanga ha. O kay hatag ni og katinawan dugang. Sa laktod ang atong family code did not in any way mention about the provision of divorce. But rather, under our family code, we have the annulment of marriage, but there are certain requirements to follow. Why? Because beyond 6 years, you cannot anymore file an annulment of marriage. Kinanglan, it should be within 5 years. Oo. Anay mga minor age pananglitan, no? Di na pwede. Null and void. Labi nagway kanang minor age 18. Below 18, pananglitan. 18 to 23, kinanglan dunay parental consent. Kung wala na, the marriage is annullable. Okay. Sa mao din na ha. Gaplano ra ba ko ultrapang magpakasal ko? Kay di nagyug ko kapugong. Sa di kapugong. Secret. Maldito gikay mo da. Okay? Nala sige. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Kadyo lang na ay certain procedure to follow no sa divorce. Pananglitan na diborsyo ngo ditong dapitas Amerika against your Filipina or Filipino wife. Once nga you were able to secure the decree of divorce, imo nang ipa-record dito sa Consul General sa Philippine Embassy ang inyong decree of divorce. Pag-abot nimo dinhi sa Pilipinas, dunay requirements nga ipa-record na dito sa civil registry sa Manila. Kini kuti kay magsangit-sangit ka pa. Which means nga, na-record na sa consul dito sa Philippine Embassy. Ang Philippine Consul or Consular Office, gidistribute ka na sa mga nasod nga doon natay diplomatic relationship. And that is an extension of Philippine territory. Alright. So, bisita ka dito. Unsa ato? Ang mga empleyado diya, mga Pinoy. Si ato, ma'am, niya ka malagi taga-asa ka ba de, ma'am? Taga-kagayin di uro ko. Di ay, nabi ako gapoy sa konsolasyon. Mao ba? Anyway, mao ni. Sabi mo toyo, pa-record ko. Kay nag-divorce na ko sa akong bana. I-record na. So, you have the copy. Dadon ka na nimong kopya, pag ulit ni mo sa Pilipinas, i-record ya po na sa civil registry sa Manila as a requirement. You have another copy. Diba? Imo po nang gitawag na og registration sa divorce sa RTC. Magpetisyon ka for recognition of the divorce. Which means nga kung panalitan na diborsyohan ka na, palitan diri sa ato sa Cagayan de Oro, imo nang ipa-record recognition nga nahitabo nga doon nag-divorce ditong dapita sa gawas. Pag diborsyada ka na, pangitaon man po na ang requirements. Kaya matingala naman dayon ang registrar's office. Magminyo, tiguang naman nanakay mga marites ba ng uban. Ma'am, excuse me, magpakasal ka uba ko, ma'am? Imo maning first husband? Marites, gigay siya. Oo. Siya nga naman di ay, tanang ka man. Dili manggod ma'am, kining, amo lang ning inota. Diborsyada ka na di, ma'am. Grabe, no? So nga to, pag
recorded na, kay nga pangayuan ka man, pwede na din siya magbinyog lain. Okay. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alright, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon, no? Diyot lang ha, kay ato sa ding i-reform na tuog maayo. Ani ana, daan palagi ko. Ako sang i-acknowledge na to ang ato ang mga naa sa Facebook. Si Zaran Spi, may hapon sir, may hapon sab. O dautan ang panahon na mo diris kaganyuro ha. Gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Mutublog. Ultra Frank, mag-subscribe ko sa imong YouTube channel. Basta imo kong pasahan og 10 nga load. Hihihi, joke lang. Wa nga ni load ni ako cellphone. Panalagsaan ko na lang ni kay ingon pa nila sana piyuke. Oo. Unsa ba ni piyuke? Korean na. Siya dili mo ng term lugar nga mura og mabuang na lugar ang imuhang SIM card. Okay? So, suroy-suroy. Wa pa di ka makasubscribe suroy-suroy? Lain sa di ngalan da. Gikan ni Princess P. Do nako ganahan. Sana? Do nako ganahan Frank. CJ mi padala Noda Veritas. Sige mi padala Noda Veritas. Dili nimo gabasahon kung mabahaw itik up ugma kay importante ni sa amo. Ang amo gikonsulta sa imo. Mahay nako Frank. Hala ka? Ayo sab dia. Sige. Ayo din sa Facebook ipauntan na diri sa cellphone. Ha? 0955 336 4025. Ha? Ayo din kay basig tuo ka kay ba ko di man ko kay balo manage nining mga Facebook, no? Igo ra man ko muli nini. Basin tuod imong napadala unya wa na ko mabasa. I have to admit nga ingon na siguro it's my fault, I'm sorry for that. Ha? Dire na lang ka sa 0955 336 4025. Si Princess P. Imo na apelyido P? Princess P. Onya, si Marilyn Almunia, Noda Veritas is watching for you here in Katarman, Camiguin. Unya pod, nagtanaw si Grace Dawal Palamini. Didapita sa Salay. So, may hapon ninyo diha, no? Hinat pa sa bunta nga naamo sa... Kumusta man mo diya sa Salay? Basin og ulan na. Giulan na mo kusog. Akong tanaw, basig ang uwan na abot na dihang dapita, no? So, careful lang ta. Careful lang ta. So, si Ma'am Princess P, ipadala ng imong pangutan Ma'am Princess. Lain siyang kay murabitaw o kanabitaw nga gira. Saan kanang murag hostage ko ba? Na-hostage ko niya. Dili ni mo gabasahon kung mabahaw, itik up ugma. Kay importante ni sa amo. Ang among gikonsulta sa imo. Mahay na ko ni mo, Frank. Lainan niya, no? Oo. Ay, di ko gusto nga dunay magmahay biya. Kay pobre pa ta, nya naapag yung magmahay, kagrabe sa kanan. Sige, karon, Ma'am Princess, ipadala imong pautan na Bernis phone ato na itikap. Ha? Kay di sa ko makapasalig diretso, gawas og imong ipadala karon. Kay ako basahon ang imong pautan na. Bisan ang discussion unya na, bisan og ato nang himuon sa Bernis pohon. Kay tulo ra man ni ka episode sa tibok semana. Ultra Frank, di na ako mag-subscribe mo kay di man din mo basahon na akong ipadala. Lain sab kayo na. Kining pwede bang i-withdraw ni mo? Bakuyaw ni mo na imuhang unsa na kanang pahibaw diri kanato. May pila ka buok nag-subscribe na ko Mura og wa pa kabot og 50. Oo. Ang mga views dunay usa ka episode nako niabot og 200 kapin. Dunay usa ka episode nako niabot og 100 kapin. Dunay ubang episode diha na 50, na 80, na 70. Ang pinakulahi na ako'y napulo ka views.
Nalipay na ko nana, no? Sama di ay, naunsa di ka. Alright, di ay lain na to nga pangutan hatagan na itong pagtagad din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon kadyutan ha. Ako lang ng chikan kining mumanang uban kay malimtan ako. That's why nakadala makog bulpen ako ning chikan ang atong nabasa ha. Sige. Lain nga taga na to og pagtagad. Ultra frank maayong hapon. Akong amigo gisumbong o physical injuries kay nakaligis siya og tao. Mahimo ba di ay siya masumbong nga wala man siya mutubag sa sumon o wala maduyog ang iyahang madungog o wala madungog ang iyahang baruganan. Luoy sab siya, no? Okay. Mahimo gyud siya masumbong. Imo pa tanan ninyo nakaligi siya tao, mahimo ba di siya mahimo ba di ay siya masumbong nga wala man siya mutubag sa sumon o wala madungog iyahang baruganan. Sir, ma'am, naatay gitawag sa balaod nga waiver of rights. Ginaingon nga pananglitan og duna kay sumon nga niabot diha mismo sa imong balay. Inviting you or requiring you to reply. Kay usually sa mga sumon, sa mga kriminal nga mga kaso, naa dito ang complaint affidavit. Unya naapoy mga supporting documents. Kung di mo ni balibalihon for 10 days after receipt of the summon, it is considered waiver. Unsa bay binisaya sa waiver? Ang binisaya sa waiver, mao nga imong gisalikway ang imong katungod. Wala nimo pakabana ang gipadala nga sumon gikan mismo sa fiscal or sa prosecutor. Tungod kay wala man nimo pakabana, pag-review og balik sa prosecutor gamoy nagpadala sa sumon. Pagtan-aw didto after 10 days, nadunduman sa fiscal kay naa man sila ledger, na may kompleto silang listahan. Pag-review na wa kay gipadala nga reply. Ang presumption sa fiskaliya gawas nga nadawat ang pagtuo sa prosecutor or fiskaliya mao nga ikaw nakadawat ug wa ka na motubag, giisip na kana nga pagsalikway sa imong katungod, waiver ang atong tawag niya na. So unsa may buhaton sa piskaliya? Ang buhaton sa piskaliya part will have to resolve the complaint. Okay? Usually, i-resolve ang maong complaint on the basis of the affidavit available sa iyang posisyon sa fiskalya. Kay wa man ang imuha gipadala, wa ka man mo balos, wa ka man mag-reply. So, resolbahon ang kaso. Makurat ka na lang. Kay basin o pahinayan og sumbong. Nakaligis ra ba ni? Basin og mahinaykan og sumbong, og mahinaykan og sumbong ka sa maong fiskaliya. Kay wa ka magyod magpakabana, imo man gi-waive ang imong katungod, wa man nimo paminawa siya. Ato ning padayunon ang paghisgot, no, kay aro masabtan ta og mayo sa atong mga suking tigpaminaw. Part 1 natin panunugunas ug manugon ko kang Mrs. Ma'am Princess P. Palihog lang ma'am, no? Kung mahimo ipadala imo pautana kay ako na pabuton ato nang resolbahon karubernis pohon, ha? Ay lagkasuko ma'am, lain na nimo hangyo pangani ko nga mag-subscribe ka. Di na lang ko maghangyo. Ato na lang ng limtan. Part ato basahon ang ilisgutan na karong hapon o karong alas 6 ang taknas kagabion kining maong tulumanon tinuyo para lang yun ninyo sa bagong kagabion sa programa Kalipay nga Mulotay uban ni Ma'am Girlie. Mao niya ang topic isgutan niya, dili tanang pag-antos silot. Kung dawaton kini uban ang pagpasensya, mahimo kining tabang para sa uban o bayad sa atong kasalanan. Usbon ko, dili tanan pag-antos silot. Kung dawaton kini uban ang pagpasensya, mahimo kining tabang para sa uban o bayad sa ato ang
kasalanan. Okay? Salamat daan sa inyong pagpaminaw bay. Sa ngalan sa atong kuyog karuhapon sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas Ricky Langga, kami manugo na amping punta sa atong kagalingon kay saka nagdagan ng kasong COVID dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.